Ay, dito si ano, Uncle. Si Lansoy, Lansoy, ano pong kinaniba natin, Uncle Lance? Ah, wala po, depende rin po minsan wala wala po. Hmm. Wala po kayong religion, wala kayong kinaniban, ano po? Wala na po. Ages Bakit? ka? Ano po yung religion niya dati? Ano si Ate Uncle, kamusta? So, ano yung religion niya dati, Uncle Lansoy? Balik ko po. Katoliko. So, kung Katolika po dati, ano pong reason? Bakit po kayo umalis sa pagiging Katoliko? Wala po, tinamad na lang po magsimba po. Parang kumbaga itinamad ng kumain, parang gano'n. Hindi po, parang wala na po, parang di na po gusto, ganun lang. Hindi mo na gusto. So, ano yun? Dahil lang hindi mo lang dito? gusto? Yung Meron bro. Ang tanong ko lang bro, dahil lang ba hindi mo gusto o may mga bagay na hindi ka naiintindihan? dahil na po, siguro Ano daw, mahina boses mo. Ulitin ko yung tanong bro ha. busy sa Maganda yung trabaho. tanong bro, pakisagot mo na maigi. Dahil ba hindi mo gusto o hindi mo talaga naiintindihan? Ako po, Oo, ikaw bro. parang na-busy lang po sa trabaho, wala na gana din ba? So, ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Naintindihan ko naman po. Okay po, kung naintindihan. Pwede ba ako magtanong kung naintindihan niyo po? Ah, Opo, naintindihan niyo po yung aral ng Simbahang Katoliko? mga 50% po, ganun. 50%. So, kukunin ko yung 50% na naiintindihan mo. Patungkol po sa purgatorio, naintindihan niyo po ba? Hindi lang po eh. Ano lang? Hindi. Okay. Hmm. Patungkol po sa bautismo sa sanggol, naintindihan niyo rin po ba? Ba si Jesus, nung nabautismo siya, 30 years old naman siya. Kung naintindihan niyo po ba yung bautismo sa sanggol, naintindihan niyo po? Naintindihan ko pero hindi ako Yung aral ng Simbahang Katoliko. Sige po. Kung naintindihan niyo po yung aral ng Simbahang Katoliko patungkol sa bautismo sa sanggol, ano po ang mga talata na ibinibigay ng Simbahang Katoliko patungkol sa bautismo sa sanggol? Paano sir eh. Pero Okay, so hindi niyo po rin naintindihan kasi hindi niyo po alam yung mga talata na ginagamit ng simbahan, no? So, patungkol naman po sa Eucharist po, may naintindihan po ba kayo sa Eucharist? wala na kasi parang last ko high school na eh. Yun po. So therefore, nakita ko po sa pagtatanong ko sa inyo, wala pong 50-50 na naintindihan po. Totally, hindi nyo po naintindihan ang aral ng simbahan. No? So, lumabas ka, hindi dahil sa tinatamad ka. Kasi ako, for example, kung naintindihan ko yung aral ng simbahan, hindi ako tatamarin. Bagkos matatakot pa ako. No? Matatakot, matutuwa. No? So, ando doon, no? So, hindi nyo po naintindihan. May tanong So, po yun. ako sir. So, ganito bro. Gusto ko lang linawin sa'yo na hindi mo siya naintindihan kaya ako umalis. So, face the reality. Ngayon, ganito bro. Kung may mga bagay na hindi ka naintindihan, kami man, no? Kami man dito, hindi lahat naintindihan namin. Kaya patuloy kami nag-aaral. No? Ngayon, kung may mga bagay na hindi ka naiintindihan, no? Pwede kang lumapit kay Uncle Boy, no? Pwede kang lumapit sa amin at ipapaliwanag din namin sa iyo yung mga bagay na hindi mo naintindihan. Maging honest lang tayo dito, bro. No? Ito si ODM. Guys, baka pwedeng may magbigay ng Ako na lang, Uncle. Baba ako. Sige. Papasukin natin si ODM. Si Mahina. Mahina, akyat ka dito bro at patunayan mo na ang purgatorio wala sa Biblia. Ayan. Uncle Boy, may bisita ka. Matagal ko na kamong dinadidebate yung purgatorio ka mo. Actually, namimiss ko na eh. Ayan, no? Lalaban, no? Tara, purgatorio tayo. Tagal ko nang din natapos. Kaso, nininervous. Niyakit yata Nininervous yung Ano na si kaibigan Lansoy, na. Brother Lansoy, na-nervous na si Mahina eh. May tanong daw si Lansoy
Sabi niya Anong kanina tanong mo, ba? bro? Actually, hindi talaga ako nasiyang kanina. Sa ano, ganun lang. Gusto ko yung may trail-trail na. Boss Bro, Lansoy, asan may mo? ano, mahina boses Nasaan mo, bro? Okay na po ba? Oo, mahina Ayan na, talaga. okay eh. na. Okay na. Okay Tanong na. ko lang po ba, ano yung pinakaunang series of events? Sino yung nona, yung ama ba, tapos si Jesus, tapos yung universo, yung mga anghel, ganun. Series of events, wala Ah. bro. Yung sinasabi mo, yun dito na ba yung story ni Jesus Christ sa lupa? O yung Hindi, yung pinakauna eternal, pala o talaga. yung, kaya nga, from Sa ano, eternity Genesis. past. Genesis, Genesis. Genesis 1. Teka lang. Ano ba yung tinutukoy mo? Yung dito sa lupa o yung eternity past? Bago pa yung lupa, bago pa yung ilaw, Oo yung nga. ama, Eternity nga, yung eternity. si Kaya nga, Jesus. eternity past bro. Ah. Bro, makinig ka maigi sa question bro ha. Ah, Dito ba sa lupa o eternity past? Naintindihan mo ba yung eternity question past. bro? Eternity past. Eternity. Okay, eternity past. So sa eternity past wala po. Kasi ang eternity past, yung Father andun na, yung Son andun na, yung Holy Spirit andun na. So wala pong yung Father yung Son lumabas lang from eternity Yung past. mga Walang anghel ganun. po, pagkatapos na ni Jesus. Ulitin ko bro, Ah. walang natapos. Kasi hindi siya na-create bro, hindi siya created God bro. Sa eternity past, ando dun na siya, kasama na siya ng Ama. Sa walang Co-eternal. pasimula. Co-eternal or sabay na pag-iral. Kung paano yung pag-iral ng Father, ganun din yung pag-iral ng Son, ganun din yung pag-iral ng Holy Spirit. Walang nauna, walang nahuli, sabay lang kasi isang Diyos lang sila, bro. Ay, isa lang. Yung, nabanggit ba yung mga anghel? Anghel? Yung anghel kasi actually, nandiyan yan sa Genesis 1. Wala talagang account yan na na inexplain kung paano dito sa Bible. Meron kaming divine revelation yung sa isang prop naging sino yun, bro Nash, yung sinasabi ni Brother Alicia? Si Mary of Agrada. Ayun, nandun siya. Wala sa Bible kung aanihin mo yung detailed nito. Okay, salamat po. Kung Ngayon po, sino yung nagrebelde po? Bakit may opposition? Ang nagrebelde po si Satanas. Si Satanas ay dating Dating anghel. Wala po yan pinagkaiba po, bro, sa mga nagrebelde sa church, mga umalis sa church, bro. Parehas sila. Umalis si Satanas sa langit, no? Nagrebelde siya sa Diyos. Ganon din yung mga umalis sa church, nagrebelde sila sa church. Nagrebelde Same din scenario. Sa Diyos, nagrebelde rin. Sa simbahan. So in the future po, Kagaya may ni Muhammad. chance Si po ba Muhammad, na bro. Si Yung Muhammad, nagrebelde yan. Di ba, no? yung si Satanas Agree ka po, rin ba? sa future po, may chance po Bro, ba na nag-uusap ba tayo, bro? Nag-uusap tayo. So, Tatapos agree ka mo din lang, ba, bro? bro, na si Satanas, bro, kagaya din ni Muhammad, nagre-rebelde. Agree ka doon? sa konteksto pong Muhammad, hindi ko po ma-relate dyan kasi hindi ko pa naaral yun na Muhammad. Ay, di mo. Yung Catholic din, hindi mo rin naaral, bro, di ba? Kasi tinatanong kita bakit sa Catholic parang ang galing-galing mo kahit hindi mo naaral? But pagdating kay Muhammad, parang may iwas ka, bro. Bakit kaya? Wala po. Relevant po. Relevant. Ay, so, agree ka ba na may nagpakitang anghel kay Muhammad? Pangalan niya is si Satanas na nagpanggap na si si Gabriel? Agree ka ba doon? Po sa scripture na latala Depende po. sa scripture. Ano Bakit po yung depende sa scripture, bro? saan po lumabas yan? Sang evidence mo po? Saan? Anong depende sa naghahanap na ng scripture? evidence. Anong depende sa scripture, bro? Naghahanap ng evidence. Tulad po ni Jesus. Mukulo pala to. Napakasinungaling pala. Napakasinungaling pala, no? Mukulo Ayan pala. yan. Dami daw Bibisto yung katholic mga... ko, mukulo pala. Napakasinungaling. Ganyan sa taga sinungaling. Yun na yan. Ay, Kaya- Naghanap na ng evidence. Ganyan si Satanas bro. Sinungaling yun. Ito kasi yung evidence niyan, bro. Bigay Gusto ko mo sa basa ko evidence. ng Quran, bro? May Quran ka ba dyan? May Quran ako dito, bro. Okay, basa. So, gusto mo ba apakapakan ko yung Quran mo? Grabe ka naman. May yata. Sige bro, basa na. Hindi ako nakatulog kasi na maayos, bro. May initsura na Ano trabaho mo, bro? Ha? Gusto mo apakapakan ko yung Quran mo, bro?
Ay, Kapag hindi, hindi ka umamin. hindi man ako Muslim, bro. So, hindi ka Muslim. Hindi. Sabihin mo, kung hindi ka Muslim, kung totoo yan, gusto kong magprueba, si Allah ay hindi tunay na Diyos. Oh, yan. Denounce. Sabi mo, bakla si Muhammad. Sabihin mo, si Allah ay hindi tunay na Diyos kung totoong hindi ka Muslim. Sige nga. Wala, easy lang yun. Kung ako hindi ako Muslim, o si Allah hindi tunay na Diyos. Hindi naman ako Muslim eh. Sige nga, sabihin mo nga bro. Hindi pala to debate. Ano pala to? Pang-insulto ng ibang tao pala dito. Sabihin mo ko pa si Hindi naman tao si Allah bro eh. Diyos eh. Kaya nga sabihin. Yeah, kung naintindihan mo Hindi yung po, aral yung ng mga asta nyo ba? Parang kayo pa yung mga satanas eh. Wala na. Ba't ka Wala na. nasasaktan, bro? Ay, hindi, Nasasaktan no. ka ba? Pasyal-pasyal ka na lang bro. Scroll up. Ayaw namin mga sinungaling dito. Kasi kaya nga namin gusto namin makilala kayo para alam namin paano namin kayo ina-address. No? Ayaw naman namin, hindi ko naman plano, hindi ko naman totally talaga gusto apakan yung Quran. No? Wala naman akong ganun ano. Tinatakot lang kita para makita Umamin, natin. no? kung makita talagang umamin lumabas ka. talaga yung tunay na ano. No? Oo, kasi ang nangyayari sa inyo para guys, aware. nagsisinungaling kasi kayo. Ba't kailangan nyo magsinungaling ano? dito? Tsaka pag gusto mo malaman yung katotohanan ng ginto, papahiram mo ng acid, no? Sabi niya kasi kanina Catholic siya. Eh sabi ko, feeling ko Muslim to. Diba itong mga muklo na to? Iyan, no? Iakyat mo nga to si ano? Iakyat mo nga to si... Nung sinabi Ano ng ba ito? hindi totoong Diyos si Allah, hindi Sige, naman Ito si ako Tagahampas. Bigyan natin ng chance si Tagahampas, guys. Sino bang gusto? Sige, ako ulit. Si Lorraine na lang. Si Lorraine, baba muna natin. Lorraine, baba muna kita. Boses na lang si Lorraine. Nininervyos ako eh. Sa Eboy sana, oh. Ito si Lorraine, Tagahampas. bago Anong kinaniban natin? Tagahampas. Saan Tagahampas? Ay, ito sa taas. Yan. Tagahampas. Muslim yan, Muslim. Tagahampas. Nagtatanong kami maayos dito. Ito. Sige. Scroll up. Okay. Bira. Ano ba yun? Pinapakil mo dito, bro. Parang may Ha? Scroll up muna. kinulang yata sa turok yun eh. So, hindi kayo pwede magpatawa dito. So, saan may mga kaibigan natin? May itatanong ako sa'yo, Uncle. Uncle Nash. Ito si Nato. Teka, Uncle. Ito Namahal ka. kaibigan ko to. Namahal miss na na mahal miss ka. ko. Ito yung kaibigan ko, miss na miss ko na to eh. Kuya, natakot na naman. Pero yung nakita lang ako nagkape. Tigil mo na yung kakakape mo, ninervyusin ka na naman natin. Sino bro? Sino dumating? Si Tatang Okbat Inutail. Tatang Okbat. Ito, Bira si miss na Tagampas, miss ko no? na to. Natakot, nagbakla-baklaan na lang. Ba't mo? Tatang Okbat, ba't ka bumaba? Nervyoso tong... Yung isa si ano, iakyat tong si... sino ba tong isa? Nasaan na yun? Nawala. Ayun, si Eboy. Si Eboy. Nandiyan pa ba? Wala eh. Si Tatang Okbat sana eh. Kaso si Tatang Okbat talaga nervyoso eh. Kabado talaga sa akin to si Tatang Okbat eh. Pag nakita ni Bromel Chor si Tatang Okbat, matutuwa to si Bromel eh. Tatang Okbat, pakit Tatang Okbat. Ito na si Tatang Okbat. Ito, masaya kausap. Tatang Okbat. Pag hindi kayo Kamusta? makasagot, inababa Ha? nyo. Pag hindi kayo makasagot, binababa nyo. Talaga ba? Totoo ba yan? Nagpapatanong kayo tapos kayo ano. Ganito Okay, tatanong. bababa ka na namin. Oo. Kapag nagtatanong, halimbawa magpapatanong pa kayo. Teka lang, Tatang Okbat. Kapag nagtatanong, sumasagot kami. Kaso ang problema, Tatang Okbat, kapag kami na ang nagtatanong at hinamon na ng debate, ayaw nang lumaban. Ang daming kesyo. O magtanong muna ako bago ako lalaban ng debate. Pwede ba naman ganun, Tatang Okbat? Diba? Ayaw namin kasi maraming amba eh. Gusto namin, Oo. Nangagan. Gusto namin rekta na. Diskusyon agad. Laban ng debate na, para ayos na. Parang action star naman kasi. Nakikipag-debate lang. Ang dami pang ambaan. Oo, dami. Kailangan may condition ba? Diba?
Buti kung kilala ka. For example, ikaw, Tatang Okbat, talunin kita sa debate. Ano, mapala ako sa'yo. Di ka naman kilala, di ka naman sikat, di ba? Kung talaga magpapatanong kayo, magtatanong ako. Sige, ganito. Magtatanong ka, ha? Hindi ka magpapahayag, Tatang Okbat. Mahirap yung tanong ni... Oo. Tanong lang, Ayan, tanong Kaya lang. lang, Tanong lang. Huwag namang isang oras. Sige. Gusto Mga nyo 5 dalawang oras oras ang lang. sagot nyo eh. Sige. Hindi ako sasagot ng isang oras. 30 minutes. Sa segundo na lang kaya sagot namin. Nakakaya sa'yo eh. Oo. Hindi ako sasagot ng isang oras. Tatang Okbat, ha? 30 minutes. Aakyat ka Okay, dito, tapos 59 kukontrolin mo yung minutes. platform. Okay, 59 minutes ang sagot ko. Sige, Tang Okbat, go ahead. Sige, ito yung unang tanong ko. Yung yung si Santo mo, Santo Niño ba yon? Hmm. Santo mo yun Santo Ano Niño klaseng yung tanong yan, bro? Sige. Anong meron kay Santo Niño? Sige, Tang Okbat, go ahead. Yun din ba yun yung yung negrong ulik ba? Nung lumaki na? Negrong ulit. Baba mo yan, bro. Baba mo Hindi, yan. hindi. Ganito. Hindi. Hindi, yung yung nasarinong ulik ba? Oo. Itim- Ganito. itim na- Ito yung sagot ko. Hindi siya si Itim na nasarino? Ito. Yun ba yun? Tang Okbat, di ba sabi mo, sasagot kami, di ba? So, kakalma mo na yung sarili mo para makasagot kami, di ba? Sige, yung tanong ang sagutin na. Oo, syempre, oo. Hindi siya kagaya ni Renato Rementilla na ulikba. Hindi siya gano'n. So, si Renato Rementilla na ulikba, iba doon sa Nazarenong itim na kahoy. Yung kahoy kasi na ginamit doon sa Nazareno, kulay itim. Ganito, no? Bibigyan ka pa ng iba pang sagot. Yung kagaya doon sa anghel na pinagawa ng Diyos kay Moses na yari sa ginto, sa ibig sabihin, ang kulay ng anghel, ginto? Hindi. Kundi yung materialis na ginamit ginto, kaya ginto yung kulay ng anghel. Ganon din naman ang materialis na ginamit doon sa Nazareno kulay itim. No, kaya itim na kahoy, kaya itim yung Nazareno lumabas. Ay, ibig sabihin, chismis lang yung nasunog daw kuno na nakasakay sa barko, chismis lang yun. Chismis. So that is according to the legend, no? Either to the, sabi sa legend, Hindi, siya ay na-confirm Teka ko lang, lang sumasagot kung- ako. Di ba sabi mo, sasagot kami sa tanong Confirm mo? ko lang muna. Oo nga, ito nga. Kung mag-confirm. Wait lang, Uncle Bench. Magtanong ka lang. Sumasagot nga kami sa confirmation mo. Ito nga, sumasagot nga kami sa confirmation mo. Either tama yon na nangyari yon, and tinitingnan din yung anggulo na yung kahoy talaga kulay itim bago pa masunog yung barko. Okay? Next question. Are. Di ba yung Diyos may 3 persona kamo, tama? Ay, syempre. Yung Diyos nyo, may yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at Diyos Espiritu, tama, di ba? Oo. Yun yung Diyos ninyo. Yung Panginoong Diyos, yung Ama ni Kristo, tinatawag na Panginoon. Tapos si Kristo, tinatawag din Panginoon. Yung bang Diyos nyo na si Espiritu, tinatawag din ninyong Panginoon? Oh, Ay, naman, syempre. Uncle Tama. Boy, basa. basahin ko. Letra po, letra pa. Basa, Nabasa ko. letra por letra. Yung isang Teka, Nabasa ko. Uncle Nato. Uncle Hindi. Nato. ano ko lang. Teka, sinasagot ka nga namin eh. Tinawag Hindi, bang Panginoon ang banal na Espiritu Santo? Pag nabasa ko. Ito. Mababasa. Letra por letra. Uncle Boy, pakibasa, Uncle Boy. Pag nabasa ko, Ayan anong na. kondisyon? Babasahin natin. Anong kondisyon? Ito, Uncle Nato. Ayun daw. Anong kondisyon pag nabasa? Anong Ipapatato mo ba yung mukha namin sa dibdib mo, Uncle Nato? Hindi. Kasi hindi kayo mismo ang tinatanong ko. Yung isang Diyos, yung Espiritu ng Diyos. Hindi isang Diyos, isang Tinatawag persona nyo rin bang sa Panginoon, dinadangalanginan baga din ninyo. Ay, syempre, kasi nga, Hindi, isang Diyos yun. bro. sampulan mo nga ako kasi mayroon kayong dasal Oo, na... ano ba? Teka, ang Hindi, tanong hindi. kanina, Katulad nung- tinatawag mong Panginoon. Hindi, Ang gulo mo naman, ganito, binabago. lilinawin ko lang muna. Sige, linawin mo. Huwag kayong magsapawan, kayo mismo Hirap- na nananapaw. Pahirapan mo naman kami, Nato, hindi yun. Sinasamba rin? Oo, Hindi sinasamba rin. Hindi naman kailangan Dali-dali mahirapan ang kayo question mo eh. Ito lang. Sige. Go. Kayo mismo ang tinatanong ko.
Yung Diyos Ama, tinatawag ninyong Panginoong Diyos. Ngayon, yung anak, tinatawag niyo rin Panginoong Jesucristo. Kayo ba ay mayroong tinawag ding Panginoong Espiritu? Oo. Basahin ko. Oo nga. Hindi ko, hindi Basahin ko. basa eh. O, basahin ko, Kailan nyo mahinig ka. Hindi. Ito nga, babasahin nga Kailan eh. nyo tinawag? Ito nga. Sinulat Lagi na nga mo eh. Tinawag nga sa Sulat pagmimisa nyo na tinawag ninyo mismo, Panginoong Espiritu. Meron bang ganon kayo? Meron nga. Nasa misa nga eh. Binabasa nga namin to tuwing misa eh. Basahin sige ko ha. lang. Oh. Ano gagawin natin? Ba nabasa ko, Panginoong Espiritu, basa, 2 Korinto 3:17. Hindi. Ngayon, hindi. makinig ka muna, mag-mute ka muna. Ito yung binabasa namin tuwing misa. Ngayon, ang Panginoon na siyang Espiritu. Oh, ayan no, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Oh, ayan. Panginoon na siyang Espiritu. Nabasa na, hindi naman Espiritu eh. Aha. Oh, kaninong Espiritu ka mo? Espiritu ng Panginoon, natural. Alam nga naman, Sino yung Espiritu mo to, Panginoon? pambira ka. Hindi. Ano ba, Espiritu espiritu ng ng Diyos, Coke Holy yata ang Spirit. tinutukoy mo eh. Oh, basahin natin ha. Sa Baka espiritu Genesis. ng gin yan ha, o kaya ng Coke Oh. ha. Basahin ko sa Genesis, kaninong espiritu yan? O Genesis 1:2, ang lupa ay walang laman at walang anyo at binabalot ng kalaliman, samantalang ang espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Espiritu nga ng Diyos. Ano na pa siya sa Ito sinasabi ng pare, next question. Tatang Renato. Teka lang, Tatang Oh. Renato. Ito, Next sabi ng question. pare, ano? Wait lang, Tatang Renato. Sagot na eh. Wait lang, hindi Isang- pa. Ito pa, isang dagdag ko nga Huwag doon. kang magpaliwanag, hindi Dagdag- naman ikaw na sa Dagdag, tinatanong niya. talaga magpapaliwanag ako, Espiritu Tatang Espiritu ng Renato. Panginoon, Panginoon din eh. Kasi ito, espiritu. Sabi mo, kailan ba siya Panginoon yung ginagamit sa espiritu. misa? Huwag niyo Di ba sabi mo kailan ba siya ginagamit sa misa? Ito ba sa pa ako Tatang, makinig ka Megi. Sabi mo eh. Hindi kasi. Ito, sanctification of the Holy Spirit is involved through sanctity, the bread and wine, making them the body and blood of Christ. Ang lino, nasa misa namin. Sabi niyo kasi, Oh, Espiritu nasagot ng ba? Diyos. Nasagot? Teka lang, Tang, bago ka Nasagot magtanong mo, ulit. tama ka nasagot ninyo. Gusto ko Salamat, tanong salamat. Ito nga yung, Umaamin. follow-up question. Follow-up question. Ito tanong, ilan ang Espiritu ng Diyos? Isa lang. Isa lang? Ay, paano Isa lang. kung may mabasa ako? Symbolically. Maraming espiritu, 7 espiritu, Ha? yung may Yung sinasabi. pitong espiritu. Gematria Oh, yun. mga Ako, isang sabi doon na siyang pitong Espiritu ng Diyos. Ano Naku, yan? alam na namin yung 7 Ilan ang Diyos espiritu niya na yan. ngayon? Hindi yan, Isang Diyos hindi Espiritu yan 7 plus espiritu na, mali. Yung tinatawag na Pitong 7 espiritu espiritu ng dyan, Diyos. when you say, teka lang, tatang, di ba nagtatanong ka? Patapusin mo ako, sinasagot kita. Yung 7 espiritu, hindi yan particularly 7 yung espiritu niya, hindi. Pag sinabing 7, according sa Jewish tradition, tanda mo mga Hudyo sila sa panahon na yan ha? Pag sinabing Gematria, 7, yan ay nagre-represent sa perfect number. That is a perfect. Divine. No, perfect yan. Divine. Kaya sinasabing 7, kaya nga ang buong mundo, no, ikapitong araw nakita niya is perfect. Di ba? Oh, so Sabi pag dito, sinabing 7 spirit, that is representing is perfect holiness. Ay nako, Tatang, ilan ba't ang hindi Espiritu ka na ng naman Diyos lang ngayon? perfect Asan na na si isa ano? nga lang yan. Hindi nakinig ang akin. Asan na si Hindi Code nakinig. M? At Hindi chismis nakikinig. lang yung sinabi na siyang pitong Espiritu Hindi, ng Diyos. huwag ka magkomento, huwag ka magkomento. Maubos yung oras natin kay ano, bro. Magtanong ka lang, huwag ka magkomento. Hindi, tinatanong ko nga, tinatanong ko nga kasi yung sabi sa Biblia na siyang pitong Espiritu ng Diyos. Okay na, na-explain ko na yan. Chismis lang yun, chismis. Gematria nga. Explain Alam mo naman ba yung natin. gematria, Kuya Nato? Alam mo yung Hindi gematria? nga, kung chismis nga Hindi yun, nga siya, yung sinabi sa hindi nga siya chismis. Ganito, Tatang Okbat ha. Hindi siya chismis, kundi in-explain namin sa iyo ang kahalagahan ng talata. Kung ano ang ibig sabihin nung Teka lang, Tatang Okbat. Anong problema sa'yo? Sumasagot kami, sapaw ka na sapaw eh. So, kung ano yung kahalagahan ng talata, in-explain namin sa iyo kung anong ibig sabihin nung binasa mo na hindi mo naiintindihan. So, in-explain namin na ang ibig sabihin ng 7 doon, that is Hindi. representing
Teka lang, Tatang, Explain ang nakago. Tatang, di ba sinasabi mo bakit namin yung sinipa? explain ninyo ang Tatang, bakit namin sinipa yung mga nandoon sa baba? Kasi sumasapaw habang sumasagot kami. Gusto mo ba mag-scroll up, Tatang? yun yung So, talaga, trabaho oh. nyo, naninipa kayo pag hindi nyo masagot. Tatang, Nakikinig ka ba ang sa trabaho sagot? nyo Hindi. kasi, Tatang. Isa lang muna, Wala, isa. sinagot ko yung ano sinagot ko, wait lang sinagot ko sagutin yung nyo si kasi, Codem. batay sa Yan yung Biblia. kanina. Tapos sino muna? Huwag kang sapaw-sapaw. Paliwanag nyo ang pinapaliwanag nyo, hindi ganoon. Paliwanag ng Biblia. Tatang, huwag kang magpaliwanag dito. Magtanong ang trabaho mo, magtanong lang. Magtanong ka lang, huwag kang magpahayag dito. O kaya nga. Magtanong ka lang. Anong next question mo, Tatang? Next question. Ano? Next question. Edi, kaya nga, kung Next question na nga, Tatang. Hindi nga, huwag ka na magreklamo. Next question na nga. again, next question. Doon tayo sa ano, saan ba na ano, yung Ekar, yung RCC, anong taon niya na naitatag? Taon na itatag. Ayon sa pasugo nyo. Nung Hindi. unang siglo. Teka, sumasagot ako. RCC. Kaya nga, ito nga sagot sa inyo. Ito yung sagot sa Wala nga, ayaw pa. Tandaan mo, Ipakita mo daw. RCC ang Tatang tanong Okbat. ha, hindi INC. Tatang Okbat. Ito, Tatang Okbat. Makinig ka ha. Sasagasaan ko talaga yung tanong mo. Promise. Sige. Ayon sa pasugo mo, no? Na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin sa pasimula, unang siglo, siya pala ang unang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia Katolika. Oo, tama yun, tama. Uy! Nasagot. Tama na eh. Hindi, kasi Ayos pa na. Ito si Buano daw. Ayos! Ito, tama yung sinabi. Tama pala. Mabait pala si Kasi Tatang. yun, tama Mabait yun. pala to si Tatang eh. Salamat, Tatang. So, ibig sabihin, unang tama siglo, yun. ayon sa pasugo Kaso, nyo, ha? Yung Teka, laman ng Tatang, huwag salita. Tatang, wait lang muna. Wait lang muna. Sumasagot kami. Ang ginagawa mo, nagpapaliwanag ka ang Init ka trabaho mo. masyado. Tanong lang. So, appear tayo, nag-agree ka pala na tama yung sinabi ng pasugo nyo na sa pasimula, sa unang siglo, ang Iglesia Katolika, no? May siyang Iglesia ni Cristo. Kami pala yung nasa unang siglo. So, ang RCC, unang siglo. O, yun ang sagot sa tanong na, mo. nasagot O, next na. question. Okay na. Ay, salamat. Okay na. Salamat. Next Papapasagot question. kayo ngayon. So, yung sa unang siglo, nung 33 AD, mayroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, tama? Yes, sabi yan na pasugo mo. Ayon sa pasugo. ayun. O, pasugo nyo ha. Teka, sumasagot. Teka lang, sumasagot ako. Tahimik mo na. Ayon sa pasugo mo, Tatang, na sa pasimula, noong unang siglo, ang Iglesia ni Cristo, siyang Iglesia Katolika Apostolika Romana, no? Pasugo mo may sabi, not Nasagot mo unless, na nga. Palutulit naman not nasagot yung unless, ating confirmation. wait lang, not unless tutol ka sa pasugo. Nasagot mo na nga. Yan. Pero kulang kung tama o mali. Ang sagot mo lang doon, tama lang. Huwag kang magpaliwanag kasi nasagot mo na. Oo. Ang simple Sige, lang Tata. ng tanong ko. Okay na, next question, Tatang. Next Oo. question. Ang Yung hirap-hirap, Tatang. kasi pag confirmation lang at sinabi kung tama o mali, yun lang ang Sige, sasagot mo kung tama o mali. Huwag kang magpapaliwanag. Usap tayo, Tatang, ha? Dito kasi, Tatang. Ito, Ibang next rules question. dito. Ang rules dito, Tatang, kapag nagtanong ka ng tama o mali, sasagot kami categorical, tama o mali ang sagot, then mag-explain kami. Gano'n kasi ang rules and regulations dito. O, next question, Tatang. Okay, next question. Ito muna ha, May premise pala muna. kasi Tatang ako eh. Oo. Okay, ito na next question. Ang sabi mo, meron ng Iglesia Katolika. Hindi lang ako may Katolika sense. naman, ha? Teka lang, Tatang. Premise nga. Teka lang. Premise muna. Teka lang. Huwag mo kasing baguhin yung unang sagot ko. Kasi ang unang sagot ko, ayon sa pasugo nyo. Dapat ang sabihin mo, ayon sa sinabi mo sa pasugo namin. Yan, ganon. O talaga, Kaya nga tatakot ba to? ang Binabago mo kaya yung nga sagot ko nagtanong eh. ako sa iyo kung tama, sabi mo tama. Ay di sang-ayon ka rin doon sa
tinatanong ko Oo, na tama na may tama pasugo na niya. mayroon ng May Iglesia pasugo niya. Apostolika noong 33 AD. Oh, Uy, malinaw. sabi nga ng pasugo nyo yan. Oo, yun o nga eh. Ayos, ayos, Kuya, ayos. ito nga, nag-premise nga ako. Ba't kasi Anong nagtatanong ako, premise? sumasabay ka? Sige. Huwag kang Hindi mo magalit, mahal ang makatapos ako bigas. ng tanong. Huwag kang Ang magalit, kasunod. mahal ang bigas. Game. Ganare. Ang sabi Hmm. ninyo, mayroon ng Iglesia Katolika yan ha, premise muna yan. Mm. Ano, ang tapos aral ninyo na yung Katoliko ay laganap sa buong sanlibutan, tama? Uy, oo naman. O, okay na. O, Okay na tama. uli. Oh. Ito yung kasunod na tanong. Kung laganap na at noon laang 33 AD, nagkaroon ng Katoliko, laganap na ba noong 33 AD ang Katoliko? Oo, Oh. kasi pag sinabing Katoliko, no? Hindi lang siya laganap sa buong mundo o nga bansa. Pag sinabing Katoliko, yan ay mula sa langit hanggang lupa. Ibig sabihin, ang Diyos nagtatag ng kanyang iglesia na bahay. Pag sinabing iglesia, yan ay bahay ayon sa unang Timoteo 3:15, na ang bahay ng Diyos ayon sa Isaiah 61:1, no, ng bahay ng Diyos ay mula langit hanggang lupa, no? Kaya siya tinawag na universal. Kaya yung mga nasa langit, yan ay kaisan ng iglesia. Not unless yung iglesia mo hindi kaisa sa langit, hindi kayo tunay, mga huwad kayo. So Hindi yun ka ba po ang ibig. Hindi ka ba Teka lang lang, bababasa teka ng muna. talata? Teka muna, Hindi ka man binasahan lang na nga babasa kita ng talata. timing mo. Ang problema sa'yo, Tatang Okbat, sumasabay ka habang sumasagot ako kaya hindi tayo magkasundo Hindi. Huwag ka muna, huwag kang sumabay. Ganito, Hindi, babasahan kita ha. Babasahan kita ng talata ha. Ito, magbabasa ako ng talata. Sige Binasahan lang. kita, nagbanggit ako ng talata, unang Timoteo 3:15, hindi mo pinakinggan, para sa'yo, hindi yan talata. So, binasahan din kita ng Mateo, sa batong ito, itatayo ang iglesia. No, binasahan din kita ng Isaiah, para sa'yo, hindi siya talata. No? So, ito ngayon, Tatang Okbat, no? Nagpatunog ka na hindi ako nagbasa ng talata. While nagbasa ako ng talata, binanggit ko yung mga talata. Ngayon, ang nangyari sa Tatang Okbat, no, uubusan ka na Oo, babankrupt ka. huwag ka nang No? Ang ibig sabihin pala ng Huwag ka na mag-add ang ibig home. sabihin pala, teka lang. Sasagot ka Ang lang. ibig sabihin pala ang ibig sabihin ng Iglesia Katolika o universal, hindi lang siya pang lahat ng mga bansa. It is also known as from heaven to earth and from earth to heaven, because pag sinabing Iglesia o yung universal church, no, it is that also bound by time. Kaya yung mga kasama namin na mga propeta, no, yan ay kaisa sa iglesia namin. Not unless yung mga propeta hindi kaisa sa iglesia nyo, Next wala kayong question. karapatan tawagin na. Wait lang, bro. Kung ang mga propeta nung sinaunang panahon, no, before Christ, hindi kasama sa inyo, no, wala kayong karapatan tawagin ng mga propeta sila. Nagkukwento ka eh. Ayan. Oh, next question. Sumasagot ako, talagang kwento ko yung Next sagot ko. question. Ano, kakanta ako? Kakanta ko? Next O, talaga? question. Kung Next gusto niya Uncle, question. sign language eh. Sign Sign language ko? Oh. Anak na ito. lang. Sige, Tatang Okbat. Go ahead. Medyo malabo ang tanong yata eh, kaya hindi mo naintindihan. Lilinawin ko ha. Malabo yung tanong. Labo talaga yung tanong. Oo, lilinawin ko. Sabi ninyo, Sige. yung Katoliko ay laganap sa buong sanlibutan. Yes. Noong 33 AD na nasa Jerusalem pa lamang. Wala pang iba noong 33 AD. Nasa Jerusalem pa lang ha. Laganap na ba yon? Nasa buong sanlibutan na ba? Yes. Yes, laganap siya sa lahat ng Wow. sanlibutan. Ayan sumasagot ako ha. Diretso, di ba? Wow. Walang sagasa, di ba? Kita mo sagasa, mute ka muna. Bakit? Dahil yung iglesia na yan ang bahay ng Diyos. At pag sinabing bahay ng Diyos, sabi ng Diyos sa Isaiah, anong bahay ang itatayo mo sa akin? Ang aking trono ay ang langit, at ang tungtungan ng aking mga paa ay ang lupa, bahay, no? So ang sabi ng Diyos pa, pangalawa, na sabi sa unang Timoteo, na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia
Ayan na, iglesia pala yung bahay ng Diyos. So therefore, ang bahay ng Diyos, which is ang church, universal, which means from heaven to earth and from earth to heaven. Kaya nga sabi ni Kristo kay Pedro, no? Sa Mateo 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heavens. So ang church pala is connected sa heaven, kaya universal. Mas malaki pa sa mga bansa, kundi kasama ang langit doon. Hindi lang mga bansa, maliit lang yung bansa. Pag sabing kasama ang langit, mas malaki ang nasasakupan. Kaya Next question. universal. Ang Next ganda, question. ang ganda ng aral ng simbahan. Oo, next question. Pero andyan si James ha. Okay. Pakitin ko na. Ah, sige. Question ha. Ito yung kasunod na tanong. Sige, Kailan tatawa ko. nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika ni Romana dito sa Pilipinas? Kailan? Excuse lang Ay, saglit, ang no? dali lang. Ay, sige, Uncle Pro Jay. letra, mamaya, no? Alas 8, alas 7. Alas 7. Kailan means petsa, Okay, taon, thank you. Sige, Uncle. Ano? Kala ko nga ngayon Ang na eh. tanong ay kailan means ang Kailan? hinahanap na sagot, petsa, buwan, taon. Alam ko, 1557, Ni Romana. 1551, no? Oo, 1551 sa panahon ni Pero nauna pa kay Magellan, bago pa dumating si Magellan, meron nang nauna. Hindi pa pinapanganak si Magellan, no? Wala pa, hindi pa tao. Kahit yung nanay tatay niya, hindi pa tao, no? Hindi pa sinisilang. May nauna. Si Blessed Federico nung 1323, correct me if I'm wrong. 1323, nauna siyang pumunta sa Pilipinas, nagmisa wala doon pa si sa Manalo Bolinao. Correct. Bolinao, Pangasinan. I mean, nauna na palang Katoliko. Wala pa si Magellan. Kontakin mo yan. Kailan? 13th century. 13th century. Sa panahon niya, no? Sa panahon ni... sa Ibig panahon sabihin- niya, no? Blessed Federico. Kaya makikita mo, meron plaque doon o plaque na nandoon sa Bolinao, Pangasinan na unang nagmisa si Blessed Federico noong 1323 Nako po. or 1322. Mali yung sinasabi Huwag ka sa magsabi. Tanong lang. Magtanong lang, huwag ka mag-komento. Magtanong ka lang. Ikaw talaga tatangok ba to? Tanong lang. So, yung sinasabi na yung unang misa ay naganap sa Limasawa, mali yun. Tama yon. Yun ang unang nai-record ni Magellan. Makinig ka ha. Sasagutin ko yan. Dahil si Magellan, he is, yung tinatawag na famous explorer. Meron siyang mga recordings, no? May mga record siya, no? So, ina-acknowledge yung record niya. But later on, nalaman, no, ng mga historian na meron palang nauna pa kay Magellan. Sino? Si Blessed Odorico, no? Na nagpunta doon sa Bolinao, Pangasinan, 13th century. Ayan. Nadali na naman si Tata Ok. Nagulat si Tata Ok. Tama. Sabi ni Serena, gano'n, no? Kung mas na may nauna pa kay Magellan, yung sinasabi mong saint na yan. So, yung kay Magellan, yung naganap sa Limasawa, una pa ba yun kung may nauna sa kanya? Naunang nagmisa talaga sa Limasawa yon kay Magellan. Limasawa, magkaiba ang Limasawa doon sa Bolinao, Pangasinan. Dahil doon sa Limasawa, yun ay nasa Cebu. Ang Pangasinan, nasa norte, nasa Luzon. Ay, naku, tatawa. Excuse me. Pilipinas ang pinag-uusapan natin dito, hindi lugar. Bakit? Nasa Amerika ba yung sinabi ko? Pilipinas ka! May mabilanggit pa. Hindi ako nagit Nasa ibang planeta ka ba? Teka. Hindi. Tatang Okbat. Yung mga binanggit kong mga lugar, yun ba ay... Teka lang, Tatang Okbat. Yung mga binanggit kong mga lugar, yan ba ay wala sa Pilipinas? Mga tawa ng mga masusunog to. Mga sumasamba sa rebulto. Sige, pasyal muna. Scroll up. So, ganito, Tatang Okbat. So, yung mga binanggit kong mga lugar, yun ba ay wala sa Pilipinas? Hindi ba Pilipinas yan? Ganito ang ibig ko sabihin. Yung unang misa sa Pilipinas ang ating ipinupunto. Hindi sa lugar ng Pilipinas.
Kaya nga, binabanggit ko Oo, naman kaya sa'yo. nga, yung Ano? unang misa sa Wait lang, Uncle. Pilipinas, Yung lugar doon ba sa Pilipinas, hindi ba Pilipinas yun? Huwag mong ginugulo yung sarili mo. Pilipinas Kaya, nga. hayaan mo lang eh. Medyo nahihirapan na magtanong yung Bansa. kaibigan ko. Bansang Pilipinas. Sige. Hindi lugar sa bansang Oo. Pilipinas. Tigil Oh, na yan. sige. Ano pa yun? Ano pa yun? Kasi sinasabi ni mo Ano? ngayon na bukod dun sa Limasawa, may nauna pa pala. Ang sabi sa kasaysayan, yung unang misa naganap sa Limasawa. Mali yung nasa Limasawa, hindi pala unang misa. Tama. Hindi siya mali kasi during that time wala pang mga social media. Tumahimik ka muna, sinasagot kita ng maayos eh. Hindi siya mali kasi during that time wala pang mga social media o mga balita kagaya ng mga dyaryo, no, na maghahatid ng mga balita, no? So therefore, ang record ni Magellan, which is according to Magellan, dahil he is an explorer, no, nakita niya na wala namang Kristiyano sa Limasawa noong panahon na pumunta siya, no, hindi pa ganun kakalat. So therefore, ang ginawa niya, ni-record niya na doon nagkaroon ng unang misa, which is true, na nagkaroon ng unang misa doon. Pero later on, no, sa panahon natin ngayon, na-discover ngayon, no, na meron pa palang unang naganap na misa. Saan? Sa Bolinao, Pangasinan noong 13th century. No? Kaya nga may plaque doon eh. Na unang nagmisa si Father Oderico, no? Si Blessed Oderico na isang Dominican priest, no? Pumunta noong 1323. Ayan. So hindi naman mali yung sinulat ni Magellan, pero may na-discover lang na bago. O ayan na, Tatang. Okay. Eh, Ang ganda. Oh, ito eh. Gusto ko Ito- sa'yo eh. Oh, ito pa yung Paborito ito eh. Oh, ito pa ang tanong. Tatanong lang Pahirapan ako, mo at naman. sasagot Medyo Oo, at pagpapawisan sasagot lang naman. kayo. Di, Oo, yung pagpapawisan Para sa- naman kami. Oo. Tatang na to. Tahimik. kung may mute lang kita, ikaw ang i-mute ko eh. Sige, Tatang. Ang daldal Kaya ko eh. dalam ko ito, Tatang. Sige, Tatang. Go ahead, Tatang. Ito. Ang sabi nyo, universal. Yung bang universal ang ibig sabihin pa nun ay, o yung laganap sa buong salabitin, nasa lahat na ba ng bansa? Oo naman, pag sinabing Yeah. lahat ng mga bansa, oo. Okay. Kasi pag sinabi, sumasagot ako ha, pag sinabing lahat ng mga bansa, that is referring also as universal or nationwide. Or Convincing na ako nationwide. doon sa sagot mo. Kaya ano, Tama, nationwide, no? oh, convincing na ako na sabi mo. International, oo. sorry, nationwide buong bansa lang pala. Pag sinabing universal, ibig sabihin yan, international din, no? Ayan ang mga synonyms. So, nag-aral ka ba ng mga grammar, synonyms, gano'n? Nag-aral ka ba? Nasa lahat na ng bansa, tama, ano, yung universal or katoliko. Hindi Tama. ko gusto pansin. Yun ang sagot mo. Ito Ayaw yung follow-up talaga- ko. Ayaw talaga ako pansinin ni Tatang. Ito yung- Sige, Tatang. Ito yung follow-up ko. Ayaw, Tatang. Sasagot mo na nasa lahat na ng bansa, ng mga bansa. Kaya tinawag na universal o katoliko. Hindi Ang lang sabi yun. mo kan- Hindi nga lang ang- yun yung ibig sabihin ng universal. Hindi nga. Tapos Sinasabi naman ko nga sa'yo, hindi siya doon nakakulong lang ng lahat ng mga bansa. Kaya nga, Universal Church ang tinayo ni Kristo. Dahil yung kanyang church ay kaugnay doon sa langit. At yung langit, bro, mas malaki yan sa lahat ng mga bansa kumpara mo dito sa lupa. No? Walang katapusan yun. Kaya universal, bro. Yun ang pinakasagad at sukdulang termino na pwedeng ikapit doon. Oo nga, okay na. Kaya nga may tanong na uli ako eh. Ay, sige na. Yung medyo mahirap yung pagpapawisan yung kilikili at mga singit ko. Hindi mo naman kailangan lang maging honest ka sa sagot. Na yung, Ay, siyempre, honest ako sa sagot. Oo, na yung sinasagot mo sa akin Sasaktang wala naman. ay aral din ba ng mga apostol? Doon yun naman ang pinaka-importante eh. Na yung Ayun ina-aral naman, na aral yun din. ay aral din ng mga apostol. Na ang Ay, sabi syempre, mo, aral ng mga universal apostol yan. laganap sa buong bansa, sa lahat ng bansa. Tapos Aral, sinabi mo aral yan ngayon, ng yung mga... nagkaroon ng... Teka lang, nagtatanong ka ba? O Hindi pa. nagre-rebat ka na? Hindi. Nagre-rebat ka na? Sinusundan ko lang kasi yung sagot mo kanina. Siyempre magpipremise muna ako bago ako magtanong. Oh, sabi mo nga, universal, nasa lahat na ng bansa.
Tapos, sumagot ka kanina na yung unang misa pala bukod sa Limasawa ay mayroong nung 13th century. Ibig sabihin, 13th century, nagkaroon ng Katoliko sa Pilipinas. Means, Oh. 12th century, wala pa sa Pilipinas, tama? Oo, kung walang Katolikong pumunta sa Pilipinas, walang tatalikuran si Felix Manalo. Baka mga Muslim kayo ngayon. Ayun, salamat. Ang galing mo sumagot. So, paano naging universal? Wala bang kung mahirap sa na tanong? Pilipinas? Nung 33 AD, paano Kaya siya, Ha? kaya siya naging universal dahil hindi lang sa pamamagitan ng mga bansa, dahil siya konektado sa langit, at mas malaki ang langit kumpara mo sa buong bansa dito sa mundong to. Hindi mo maintindihan yun na mas malaki ang langit. Ibig sabihin, Hirapan na si wala Tatay Rizal. Tatangok ba? wala pang Tatangok Katoliko dito ba? nung 12th Tatangok century. ba? Pause mo muna, tatangok ba? Sumasagot Oh, ako. sige, ano So, mo ang uli? sagot ko sa I-mute. So, ang sagot ko sa iyo, pause muna kita ha. So, ang sagot ko sa iyo, kahit wala pa doon sa Pilipinas sa panahon ng 13th century, the mere fact na tinayo ni Kristo ang kanyang iglesia, that is officially universal agad. No, dahil nung tinayo ni Kristo yung kanyang iglesia, no, yan ay bahay ng Diyos mula langit hanggang lupa. No? Yun na yun, meaning nun universal na kahit hindi mo pa isama yung mga bansa dito, no, sa lupa, universal na siya agad automatically. No, dahil ang langit, no, kahit pag sama-samahin mo lahat ng bansa dito sa mundong to, kukulangin pa at wala pa sa kalingkingan. No? Okay. Kaya universal Galing. church kagad yan. Next question. Ay, sabi ko. Magaling. Magaling. Kaya sabi ko sa'yo, dikit ka lang sa akin, marami kang matututunan. No? Tama, tama. Ayan. Okay, next question. Mm. Sa panahon ng mga apostol at sa panahon ninyo ngayon, sa panahon ng mga Katoliko ngayon, may nagbababa ng krus. Sa mga panahon ng apostol, sino sa mga apostol na nagbababa ng krus? Ano nagbababa ng krus? Di ko maintindihan nagbababa ng krus. Nagpapasan ba? Nagpasan? Oo, pinasan yung cross ni Cristo. Ba alam yun? Pablo eh. Sige, Uncle Boy, go ahead. Hindi meron talaga nagpasan ng cross ni Cristo sa panahon ng mga apostol eh. Teka. Yung may nakakabit na katulad ng pinapasan yung ngayon na cross. Katulad nga eh. Na may rebulto ni Kristo ha. Yung katulad talaga. Pagkira na punta sa rebulto. Anong gagawin ko kaya? Nagtanong ako eh. Pira ka. Di ba karamihan sa cross ng pinapasan eh may nakadipang tao. Sinong tao yun? Pero papasanin lang yung cross ni Cristo. Pero mo. Teka lang, Uncle na tatang-okbat, ganito tatang-okbat. Hindi mo pwedeng hanapin yung rebulto ni Kristo na may nakapako na kagad sa krus. Na si Kristo, hindi pa napapako sa krus. Ikaw talaga tatang-okbat. Parang pinangunahan ng mga disipulo si Kristo. Change question ka nga, tatang-okbat, sasaktan kita eh. Kaya nga, bago ng question apostol, nung mawala na si Kristo. Walang ganun tatang-okbat. Mali yung question mo, mali. Mali. Mag-form ka na another question, tatang. Mag-form ka na another question. Mali yung question. Mag-form ka. Dali. Kayo, di ba kayo gumawa ng mga rebulto dito? Sino man sa mga apostol ni Kristo ang buong gumawa ng mga rebulto? Marami. Meron. Marami. Kasi kami mga apostol kami ni Kristo. No? Kaya yung mga tunay na iglesia, yan ay apostol ni Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng alin. Ang lahat ng Pinoy, hindi. Sabi niya, ang lahat ng mga bansa o Catholic, universal. So yung mga alagad na yan, okay, salamat. Ang galing talaga. Gumagawa yan ng mga iba. Very good. Yes. Very good. Ayun. Medyo lang medyo na tahimik ang mundo ko kasi yung tinutukoy ko kasi yung mga apostol ni Kristo ay yung sina Juan Bautista, Pablo. Kasi Pablo, pag may nabasa ako, na meron sa rebulto ni Kristo, picture ni Kristo. Si Lucas. Na nakapako sa cross. Si Lucas. Meron siyang picture ni Kristo. Na nakapako sa cross. Nakapako sa cross. Yan. Aminin mo, mali ka. Tatang-okbat. Teka lang. Aaminin mo ba? Hindi. Tatang-okbat? Hindi nyo nag-gets yung tanong ko eh.
Ang linaw ng tanong ko. Ito. Di ba kayo ay Si gumawa Pablo ng na nga ito? Ha? Si Pablo na nga tinutukoy. Si Pablo na nga mismo. Merong Paul imahe na ng nga eh. Kristo. Saint Paul eh. Si Paul na nga. Babasahin na nga yung Hindi talata. nga. Ayaw mo pa. Lilinawin ko Hindi. muna. Sige, sige. Kasi hindi nyo yata nag-gets yung di ba ang mga Katoliko Welcome sa ngayon, 83,000 live viewers. Welcome. So basahin natin. Kailan na to? mamaya ka, ito muna Mamaya. parang hindi Ayaw nyo masyado nag-gets yung tanong. Aba, Ito yung tanong. Di ba kayong mga Katoliko ngayon ay gumawa ng mga rebulto? Sino naman Hindi sa lang mga rebulto, apostol bro, ni Kristo Hindi lang. noong unang Teka. siglo? Nag-aayusin na muna natin but may ka-clarify lang ako bago magtanong. Hindi lang rebulto ang ginawa ng simbahan. Ang ginawa ng simbahan, imahe. Ibig sabihin ng imahe, sakop nito ang rebulto, sakop nito ang mga pagpipinta, no? Sakop nito yung paggawa ng mosaic. No, alam mo yung mosaic, yung mga bato na iba't ibang kulay hanggang sa makabuo ng buong mukha, mosaic tawag doon. Maraming sakop ang imahe, no? So, yun ang sakop ng ano. Yun ang ginawa ng simbahang Katoliko, bro. Natatangok ba't nakamute ka, ha? Oh, yeah. Hindi naman ako doon sa mga hindi ko naman lahat tinatanong yung mga musik na yan. Yung rebulto na kaya ko rin bang gawin yun, yung rebulto na halimbawa yung tinatawag yung gusto, pwede kong gumawa yan, yung ganyan. Yeah, magtanong ka na. Oo nga, hindi naman yung rebultong musik na naman. Yung katulad nung halimbawa gumawa kayo nung rebulto ni Kristo o na San Ignacio o pa mo. Ang tanong ko, kung sino naman sa mga apostol ni Kristo noong unang siglo ang gumawa ng mga rebulto na katulad ng ginagawa pero pinapait si Saint Paul. Saint Paul. Angel Boy Letra. Teka. Ito condition. Pag nabasa, Angel na Tatang Okbat, aaminin mo, mali ka. Sige. Ganito ha, ito ha. Kasi pag may nabasa kayo, pag may nabasa, pakinggan mo muna yung deal ko. Tapos bago ka magsalita. Pag nabasa, aaminin mo, mali ka, tapos ipapatato mo yung mukha ko tsaka mukha ni Boy Letra sa dibdib mo. Ayan. Bakit mayroong kang mali ka? Ba't may ganon? Nataya mo. Hindi ka naman naipalisin sa INC. Hindi naman. Walang ganon. Bakit sasabihin mo mali ka? Hindi naman yun ang i-prove ninyo. Sagot Kaya nga, pag napatunayan nga namin, pag nabasa nga. O kaya nga, pag nabasa nga. Kasi pag may nabasa kayo, meron pa kasi akong, Pag nabasa, aminin mo, mali ka. Tapos ipapatato mo yung mukha namin sa dibdib mo. Payag ka. Yun na naman ang deal eh. Hindi ka naman naalis sa IEC. Game. Nakatato na mo yan. Takot makatato yung mukha natin. Sige na. Sige, pabasa mo sa akin yung mababasa. Basa natin ha. Basa lang ha. Wala nang paliwanagan ha. Sigurado ka na ba? Tatay na to? Sigurado ka na ba itato? Sigurado ka na ba itato? Hindi, palakyan mo yung talata ba, yung mababasa. Sige. Since gusto mo lakihan yung mababasa, lalakihan mo rin yung tato namin sa dibdib mo, ha? Oo. Ikaw yung number 1. Sige. Ako hindi mabasa. Maliliit. Ayan. Asan talata dyan? Ika lang, ikalma mo lang yung sarili mo kasi tatangok naman. Gusto mo instant, kukunin pa. Hindi mabasa. Ayan na, nabasa na. Ako na, babasa. Asan na? Sabi dito, for you to see the meaning of Jesus Christ, that us clearly
as thought I yan? have waved a Talata placard. niyan. Hindi ko masundan. Galatia 3:1, I have waved a placard before with you, a picture of its Christ dying on the cross. Ayan o, yung placard daw may picture ni Jesus Christ na namatay sa cross. Ayan, pa ako sa cross. Picture. May picture pala. May image pala eh. Yari. Tatawak ba ta? Magpapatato Papatato mo na yung mga ako namin. dyan ha. Baka ma-stroke ha. Baka makomatos ha. Para sa inyo yung, Teka. yung picture. Teka muna nata. Papatato mo yung mga namin ha. Oo. Sino yung gumawa? Ayan. Teka lang. Ayan na si Paul na nga. Nabasa Si na. St. Paul eh. Okay na. Tayo Nabasa magagawa letra por letra yung picture ha. Image ha. Imahe. Ayan. Tatang. Nako. Yari ka. Tatang. So ipapatato mo na. Sino Si yung St. gumawa? Paul nga yan. Si Sino na St. kasi- Paul Lagyan mo nga. ng ano Si ha. St. Paul. Anong Si sabi? St. Paul, si Gumawa Pablo. siya? Meron nga daw Oo, siyang sabi nga yun. daladalang picture. Ginagamit niya sa Oo, pangangako pero sa mga taga-Galasya, sabi. Pero ang pagkakaintindi ko na ibig sabihin, boy, letra, ang pagkakaunawa mo sa dala-dala ay Hindi, walang gumawa. paliwanagan, Wala basa lang. paliwanagan. Wala Hindi ako paliwanagan. nagtatanong Basa lang ako. tayo. Nabasa yung larawan. Walang unawa, basa-basa Ako. lang. Kasi Di ang na-interpret. sabi ko, kasi yung tanong ko kanina, kayo mga Ulitin Katoliko yan natin. ay gumawa, means nag-ukit. Ulitin ko ha, ipapakita ko ha. Oh. Tatang Okbat, hindi ganyan ang tanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, pag may nabasa. Uncle Boy, mamaya na Uncle Kayo Boy ang may ha. sabi. Ang tanong, Kayo teka ang lang, Tatang Okbat, usap muna tayo. Ang sabi mo kanina, Oo. mo muna ipakita, Uncle Boy. Ang Kayo ang may condition mo, sabi pag may na pag nabasa. Tatang Okbat, ang condition mo kanina, pag may nabasa, walang paliwanagan. Kaya huwag ka muna magpaliwanag. Eh, ang problema, may nabasa. O ito ngayon ang deal, ipapatato mo na ba yung mga mukha namin sa dibdib mo? Kayo ang may sabi na pag may nabasa. Teka muna, Tatang Okbat, nag-agree ka eh. Nagbigay kami ng deal, nag-agree ka ngayon sa deal. Ba't kasi nag-agree So, ka? Pambira. Nag-agree ka kasi sa deal. Sabi Send mo, ko na yung picture ko sa'yo. Ay kung sino Meron ang ka. gumawa, hindi yung may dala. Teka lang ha. Tatang Okbat, sabi mo, pag may nabasa, magpapatato ka, sa usapan lang, may babasa, wala tayong paliwanagan. Eh, may nabasa. Ibig sabihin na ako Teka ang muna, may... Wag ka muna magpaliwanag. So, magpapatato ka na ba ngayon sa dibdib mo, Tatang Okbat? Hindi, ibig Ipapatato sabihin, mo na ba yung ako mga ang mukha naghamon namin? na pag may nabasa, ako ba? Pwede nating i-replay. Eh, di ba Ha? sige. Ako naghamon, tama? Ako naghamon. Ang nangyari, ang naghamon Ang ako, sabi mo, pero ang nag-agree sabi mo- ka. Ang sabi mo, Tatang. So, nag-agree ka eh. Ipapatato mo na yung mga mukha namin sa dibdib mo eh. Di ba? malinaw Wala ang ka, tanong ko eh. Iniiba Iniiba ninyo ang sagot Sabi, eh. tingnan mo Napakalinaw ng Tatang ha, tanong ko eh. babasahin ko yung mga Ang nakarinig linaw ng ng tanong sagot ko mo ha. na tumahimik Tatang Okbat, babasahin ko yung mga ka. Ito yung tanong ko Tatang ha. Okbat, Tatang Ito Okbat, yung tanong ko ha. Huwag kang Tatang sumapaw. Okbat, wait lang. Huwag ka muna magulo. Babasahin ko yung mga nakarinig doon sa sagot mo. Sabi dito ni Joe ESP, ito ang sabi mo, Tatang Okbat. Sabi mo, sige, basahin na. O, ibig sabihin, nag-agree ka, nagsige, sabi mo, sige, means yes, nag-agree ka na ipapatato mo yung mga mukha namin sa Ang dibdib mo. inagrihan ko na babasahin nyo, ayun, Ayan, yung matato. Yung matato mo na, Tatang Okbat, ikaw talaga. ang linaw naman ang sagot ko kanina. Kasi, ang tanong ko ay Tatang malinaw. Okbat ha. Tatang Okbat, agree ka ba na meron tayong 77,000 live viewers? Sagot mo ay Maraming dala-dala nanonood eh. sa atin. Teka lang, Ang sagot nyo, maraming ang nabasa nyo nanonood sa sa... binasa mo ay
Tatang, Ay, maraming ang nanonood aking sa na atin. tanong sa inyo ay kung sino ang gumawa, Tatang, hindi nagdala. tatang. Huwag ka muna Oh. kumibo. Ayun. Maraming nanonood sa atin. Meron tayong 76,000 live viewers, tatang. Narinig nila yung sinabi mo, nag-agree ka, napapatato mo. Sabi mo, mas malaki pa yung sayo. Mas malaki pa yung mukha mo, sabi mo sa akin, di ba? Nag-agree Ipapatato ako. mo na mas malaki. Nag-agree ako na pag may Oo na, nabasa sige. kayo na gumawa, Teka. umukit. Teka. Agree ako kung sino Ang kung may gumawa na gusto. Hindi may dala-dala Ganito sagot na lang. mo eh. Okay, tatang, ganito na lang. Imahe na picture. Tatang, ganito, makinig ka. Move on na lang tayo, tatang. May utang ka sa amin na tato, ha? Teka lang. Tatang. Tatang, wait lang, tatang. So, may utang ka sa amin. Oh, tatang, ganito. Wait lang, tatang, may sabihin ako, ha? Tatang. Tatang, wait lang. May sabihin lang ako, tatang. Ganito gawin mo, tatang, ha? Since meron kang utang sa amin, may utang ka, tatang, ha? May utang ka na tato. So, ngayon ang gawin mo, tatang, gumawa ka ng panibagong tanong, tatang, magtanong ka na lang ng panibago. So ngayon may utang ka sa amin na tato, ha? Dala-dala ang sagot. So ganito, may utang ka sa amin na tato, tatang, ha? So papatato mo yung mukha namin ni Boylet. Utang yan, ha? Utang. So ganito gawin mo para makausad tayo. Magtanong ka ng panibagong question. So ganito, ha? Magtanong ka. Okay na yan. Move on ka na, tatang. So magtanong ka ng panibagong question. Para mag-move on tayo. Okay na yan. Mag-move on ka na. May utang ka na nga eh. So, magtanong ka na ng panibago. Okay? Aminin mo naman. Magtanong ka ng panibago, tatang. Aminin mo muna na mali isagot. Tama, isagot namin. Kaso ang problema, tatang. May utang naman. Ayaw na magtanong. Ang tanong ko ang ganito, sagot mo tatang. Tatang, okay na. Gawin mo. Ganito gawin mo, tatang. Ganito. Dalang panghuli ng lambat. Tatang, okay ba? Kasi ibababa na kita pag ganyan kausap. So, pinagbibigyan kita magtanong ng panibagong question. Sige, ikaw mo na lang. Pag ganito, magtanong ka ng panibagong question. Kung aminin mo mali yung sagot mo. Para umusad ka. Dali na, tatang. Magtanong ka na lang ng panibagong question. Kung aminin mo mali yung sagot mo. Ay, kung ganyan ka, tatang, ibababa na lang kita. Kasi ayaw mo na magtanong. Diba? Ayaw mo ipatato yung mukha namin sa dibdib mo eh. Very good. Nabasa eh. Oh. So, aminin mo na nabasa mo ba na may nagawa? Nabasa. Nabasa mo? Sabi na nga, nabasa eh. Nabasa nga namin eh. Diyan ka nila sa baba. Ayaw mo na makipag-usap eh. Natakot dito. Bakit tayo ba? Sakit sa ulo. Ipapatato yung mukha na lang sa dibdib. Ayaw na ni tatang. Ay. Pag nabasa, ipapatato ba yung mukha namin sa dibdib mo? Comment guys yung gustong maipagana dito, Bible study. Ito si White. Akit ka dito bro, hindi kami sumasagot ng nasa comment section. Ang pwede lang sumagot sa'yo dyan, yung mga nagko-comment lang din. Kasi nasa taas kami. Kapag, ito si Not Yours, anong religion mo bro? Ito pala si Not Yours. Catholic ka rin bro? Not Yours? Yes po. Hindi po. Catholic. Hindi si White yan, si White daw, hindi siya na-Catholic. White, anong religion mo, White? Ano po ba? Kailangan talaga sabihin kung ano yung religion? Yes bro, kasi kami kasi kami dito bro, nagpapakilala kami, Catholic kami. So at least alam mo. Hindi naman namin kayo susumbong. Ngayon ikaw bro. INC. Ayun, okay na. INC, good. Okay na. Pwede ka na magtanong bro. Anong question mo bro? Ano lang, question? O gusto mo kami magtanong sa'yo? Kanina. Ako tanong lang kasi, na-curious lang kasi ako dun sa... Ano? Yung dun sa kanina, yung dun sa... Ano ba yun? Imahe ba? O tato? ebulto? Yung ipapatato yung mukha ng... Yung tattoo ba? Kaya nga ipapatato yung imahe namin sa dibdib ni tatang? Ay, hindi. Yung dun sa nabasang talata. Nabasang talata. Pakipaliwanag. Yun lang naman sa bro.
Anong tanong mo sa talata? Hindi, pakipaliwanag lang sana kung ano yung Ang exact paliwanag sabi. doon, bro, kaya yung mga Protestant na mga scholars tinranslate nila sa picture yon kasi pag tinignan mo yun sa wikang Greek, yun yung tinatawag na phreography. Yung phreography, ang ibig sabihin for trade. Yung for trade is a form of art na graph. Form of art siya, yung graph. For trade. Pag ano ba yung for trade, bro? Pag sinabing for trade, yun yung mga art for trade. Na ibig sabihin picture or yes, portrait na pag sabing painting, portrait. Yan. Portrait. Actually, marami kahit sa tinan natin yung mga ibang ordinaryong translation. Pwede. Pabasa nga. Kung may Tagalog, mas maganda sana eh. Hindi kasi local na mas local maganda yung kasi Tagalog bro, Greek bro. Kasi mas bro, hindi ko ang maintindihan ginagamit kung Greek. talaga natin. Hindi, kasi kung translation naman, kung same wait, bro. talata. Kaya pag sinabi namin Greek, bro, pag Greek, ine-explain Hindi, namin kasi sa'yo. diba, kung nasa talata, kung sa translation. Greek na lang bro, Greek na lang. Wait lang, Uncle Boy, wait lang. Kaya nga namin ini-explain sa'yo bakit ito yung meaning niya sa Greek. Ito yung Greek, binanggit namin yung Greek, grapho, for example, ang ibig sabihin sa Greek, grapho. So, ano ba ibig sabihin ng grapho? Di ba may paliwanag? Hindi namin iniwan na wala kang hindi namin siya iniwan na wala kang maiintindihan. Di ba? So, yung mga words, ini-explain namin sa'yo. Strong's Concordance. Ayan publicly for trade. Yan, for trade. Phreography. Okay na. Portrait na Picture, normally bro. Finish na. pag sinabing portrait, normally na pinipinta diyan, Image itsura talaga ng itsura ng tao, normally yung Finish na, bro. portrait. Anong gagawin natin diyan? Image na yan, bro. Picture talaga ni Tsaka Jesus sisihin mo yung mga Christ. protestante, bro. Protestante nagsalin nun. Bel, may batayan sila. Kasi ang usapan, bro, mabasa. Ganun kasi yun eh. Image yan, bro. Pagpasensyahan mo na kasi yun ang original na salin eh. O para mas maintindihan mo, babalikan mo na sa original. Bro, nakamute ka ba nagsasalita mo? Tinagalog eh. Tinagalog mo eh. Okay sa Tagalog, di ba? Pag sa Tagalog, maintindihan Sa mo Greek yan. tayo, sa Greek. Ano ba yun sa Tagalog? Yung salita na yun sa Sa Tagalog kasi parang ayan sa Tagalog Mababaw lang kasi Tagalog eh. Tinagalog lang kasi. Okay. So dapat pala, hindi na rin ginagamit pala yung translation sa Tagalog kasi kung iba rin naman pala yung meaning. Misleading pala. Pwede, Hindi siya ako sasagot, bro ha. Okay. Ganito yun, bro. Hindi siya misleading. Hindi misleading yung Tagalog. Yung Tagalog, sa mas madaling maunawaan dahil hindi naman lahat ng tao marunong ng Griego. Yun So, nga pero yung kung point gusto ko mo doon. kung gusto mo ng mas malalim na explanation, no? Kasi gusto mo mababaw. Kaya kung Hindi, gusto gusto mo ko lang mas sanang malalim, mapakinggan kako yung bro, di ba gusto mo maghanap ng explanation? Sabi, ipaliwanag mo. Ngayon, pinapaliwanag sa'yo, umaangal ka. inaano ko lang kung pwede. Kung Kaya nga, pwede naman. Tagalog, Pinapaliwanag pwede sa'yo. natin Di ba? Ang sabi himayin mo kanina, bro. kung saan Ang galing sabi yung mo kanina, ipaliwanag. Ngayon, pinaliwanag sa'yo. Greece. Image, yun yung pinapalabas niya. It was used an Bro, image. There was an ang image hiningi portrait. mo kay Boy Letra kanina, pwede mo bang ipaliwanag? Ngayon, ipinaliwanag sa'yo, nagreklamo ka. Bakit ganyan ang mga attitude? Para sa atin yun. Yun nga kasi Greek, di ba? Okay. Bro, ba nabitin ka? Ito na, para matapos na. Ito. Strong's Concordance. Ayan Ayan yung pinagkuha na ng picture of Christ. Ayan publicly for trade. Okay na, bro? Ito White, no. Ito white. Kaya kami bumabalik sa Greek kasi Greek ang pinakaunang lengguwahe ng Biblia. Sa Greek yan unang naisulat. Ang Matthew lang ang nasulat sa Hebrews.
Primary Hebrew, source to Aramaic. bro sa Bible. Mahirapan nga dito. Hindi naman primary yung Tagalog eh. Sige, Oo nga. sige. Hindi naman So, original bro, yung Tagalog. Ang okay original na? Greek. Ngayon, kung gusto mo mas maintindihan na mas malalim, pupunta ka sa pinakaunang lengguwahe. Ngayon, ang ginagawa naman namin sa bro, ibinibigay namin yung lengguwahe sa Greek. For example, yung term. Ano ba yung term? Grapho, for example. Ibinibigay namin yan sa'yo, ipinapaliwanag namin. Hindi namin iniiwan na walang paliwanag. Diba? So, ipinaliliwanag namin sa'yo, may mga referensya dyan. Huh? Portrait. So, okay na? Next question, bro. Sinabing portrait, talagang isa sa portrait picture. So, wala tayong magawa. Kaya yung mga protestante, sinanslate as picture. Picture of Christ dying on the cross. Kung gusto mo, isa pang ebidensya bro, prophecy naman sa Old Testament. Alam mo ba bro, yung term na tinatawag na banal na rebulto ng Panginoon? Alam mo ba yon dito sa Hebrew? Oh, baka sabihin nyo, nagpaparaphrase tayo dito. Isa pa. Balikan na ng Catholic bro. Ito. Oh, ito. Pasensya ka na bro. Ito. May mga pinsan akong Ito muna to bro. Di ba yan? Ito yan, may filler dyan, di ba? Masiba yan. Isaiah 19:19. Tinan mo ha. Standing image. Nakita mo, di ba? Ang tanong, kaninong standing image to? Or Literal. sacred pillar? Literal kasi Standing yung image, magkakaintindi ibig mo. sabihin, rebulto, nakatayong larawan. Kaninong Literal. nakatayong larawan to? Tingnan natin ha. Nakatayong larawan ng Panginoon or Yahweh. Literal kasi yung pagkaka-translate mo bro. Ako hindi ako maano sa Biblia kasi pero Talagang literal yan, bro. Ayun nga alam mo maganda, na, literal ang yan. Diyos mapanibughuin. Talagang Siya lang ang literal dapat yan, bro. sambahin. So Yes, parang bro. Talagang niluruan ang Diyos yung na sinasamba. Nabitin na ako kanina. Hindi nasa yung context ng Wait. sinasabi niya. Uncle Boy, ako na lang. Sige, bro, Kasi ikaw. may debate ka mamaya. So, ganito, White, no? So, sabi mo kanina, dapat ang Diyos lang ang mapanibuguin. Tama yun. Agree kami doon, no? Appear tayo dyan. Wala ka dapat ibang sambahin kundi ang tanging Diyos lang, no? Tama? Oo. Agree ka? Oo naman. Na tama, na Diyos lang ang dapat sambahin. Wala nang iba, tama? Oo. Okay. Bakit yung sinasamba ang Panginoong Hesukristong tao? Sinasamba namin si Kristo. Nasamantalang ang sabi ng Diyos. Isa ang Diyos. ang Si sasambahin Kristo lang is ang Diyos. tagapamagitan. O The sabi Diyos. mo kanina, ngayon, anong mali sa sagot mo? Sambahin lang ang iisang Diyos o sasamba sa Diyos at tao? Alin sa dalawang maling sagot mo? Ang isa sasambahin ng Diyos. O yun yung maling pati sagot mo. sinamba si So, Kristo. ibig sabihin, sasambahin si Kristong tao. So, kayo pala ang lumanabag sa sinabi ng Diyos na ako ang Diyos na mapanibughuin. Oo, Na tama. wala kayong sasambahin kundi ang Diyos lang. Hmm. Kaso ang ginawa niyo, sumamba kayo sa tao. Sa amin, isang Diyos lang yan eh. Di ba? Kaya hindi yan, sakop yan sa mapanibuguing Diyos. Kaya Kasama sa sablay kayo dyan, Brad. No? Sumamba Literal kayo kasi sa kayo, tao. literal kayo. Naman tayo sa literal naman. Di ba literal to? Babasahin ko ha. Mateo 4, talatang 7. 7 ba? Sabi dito ha. Hindi ba to literal yung sinabi dito? Sabi niya, muling dinala ng Diablo. Muling dinala siya ng Diablo sa pinakamataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan at sinabi sa kanya ang lahat ng mga ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magtapapatira pa at sasamba ka sa akin. Ito yung sagot ni Jesus. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, siya lamang. Siya Ayun na, lamang siya lamang talaga. ang iyong paglingkuran. Literal ba yan? Siya lamang, di ba? Isa. Literal ba yan? Siya lamang, di ba? Isa. Literal ba yan o symbolical? Siya lamang, ang Ama. Ulitin ko. Literal ba yan o symbolical? Alin yung tanong mo doon? Alin yung tanong mo kita doon? mo? Na literal or Literal symbolical? yan eh. Siya lang naman talaga isasambahin mo. Yeah, oo. Paglilingkuran eh. Kasi kanina, kung babalik Basahin ko tayo ulit, sa babasahin sinasabi ko mong ulit. rebulto kanina, Babasahin natin ulit. Sabi mo kanina, pwedeng sambahin si Kristo kahit hindi Diyos. Si Kristo mismo ang magsabi. Sabi dito ni Kristo, letra por letra, sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran.
Literal ba to? O may symbolical pa? Literal na to eh. Ano pa simbolo nito? Ito yung sabi ng ating Panginoong Kristo kay Satanas. Ano, gagamitan niya si Satanas na symbolical? Literal to bro. Yung mga ginagamit namin sa talata, mga literal yan. Yung mga literal na ganyan. Ang hindi literal, kunyari sa Book of Revelation. Yung rebulto na sinasabi mo kanina, bro. Yung sinasabi mo, di ba may sinasabi ka regarding sa rebulto kanina? Yung Greek or something. So, sa Katoliko, babasahin ko sa kayo yung sa rebulto. rebulto. Literal Sa Diyos, to. sa Diyos, Makinig ka. Tutulan mo O dito Hindi, sa parang Isaiah yung tanong ko muna, yung tanong ko Magpapakita ko muna. sa ng isang talata. Sasabihin tanong mo ko muna, Boy symbolical. Letra, ako ang sasagot. Ay, ikaw sasagot. Sigurado ka? Makakasagot ka? Siguraduhin mo lang. Siguraduhin mo lang makakasagot ka ng maayos. Walang alam sagutin yan. mo to ha. Dito sa Isaiah 19, 20, 21. Sabi dito letra por letra. Basahin natin ha. Ikaw pa lang sasagot. Sinalo mo yung kapatid mo. In that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Bastos ka, minumute mo ako. Bastos ka, Boy Letra. Wala Sumasagot kayo ako. sasagot. Bastos. Meron ba sagot Sipahin na na kita, bastos? visit ka. Ako. Sipahin kita. Sapahin pa kita pag nakita Yun kita. yung yung nagko-content na magre-record. Bibigyan ko sana siya ng content Akit ka dito. Kala ko sasagot dito. Nagsabi lang ng bastos-bastos. Ito, tanong ko dito. Wala na Yun sana magandang tanong yan, no? Ito si Clark. Invite natin. May debate pa mamaya pero warm up para Anong paksa, Uncle Boy? Hindi naman umakyat. Hindi, rebulto na naman. Ganyan lang malaro. Balik-balik yung paksa. Wala naman iba. Okay lang yan. Bumaba na rin yung isa. Ito si ako Brad. Okay, sige, ikaw na lang bro. Akyat ka dito. Direct to the point na. Para Tawa kay Arius. Mong ugok Good afternoon, sir. Record. Ako sasagot. Komedyante. Hildy, anong bro? Church mo bro? Catholic bro, na-encounter ko na yan si Arius. Bastos talaga yan Ugok pa yan Real talk. Kaya mo siya. Ilang platforms ko na siyang na-meet. Ganyan magsalita yan. Kaya parang warpreak, no? Oo nga, kaya hindi naman sa pagpasensya nyo, ganyan talaga mga iglot tol, kaya piliin nyo rin yung sino pinapakit nyo dito kasi ganyan sila war freak o kaya... Wala naman silang napala, napala niya dito, nung umakyat siya dito, nagmukha lang napasamingot Pero yun na nga rin, ito na yung time ko na, Arius, kung nakikinig ka man, magbago ka na. Yun lang bro, thank you bro. Sige bro. Nagmukha lang naman ingot nag-record pa yun nirecord niya ako. Tinagpa nga ako. Wala naman kwenta yung content niya. Bira yung ginamit ng nakikikapit pa sa pangalan ko to mga to. Nagamitin pa yung pangalan ko sa content nyo, no? Wala na? Bias na? Wala na bro Hintayin lang natin yung debate mamaya. Hindi na ako nag-review. Tamad na ako mag-review. Pakita guys, isa-isa namin yung mga mag-invite kami pa isa-isa. Guys, pa-comment nga sa mga Catholic na kaibigan namin, proud Catholic here, para magkakilanlan tayo lahat dyan sa comment section. Si Alvin, anong religion mo bro? Eastern Orthodox po. Mga kapatid pala natin to, kapatid. Oy, St. Andrew. Ayan bro, si Alvin yung church niya bro Alvin, siya na may ginawa ako. Orthodox yan. Bro Alvin, pwede magtanong? Orthodox ka bro? Anong apostolic succession nyo? Saan kayo nag-start? Yung origin po, kay St. Andrew. St. Andrew. Okay. Ang sarap, no? Tignan nyo, ang sarap. Sabi niya, kay St. Andrew sila galing. Yan ang mga tunay na iglesia. Yan ang mga tunay
Hindi yung galing kami Yan ang kay mga true Felix church. Manalo, anak ng gago. No? Yan ang mga true church. Kanino ka? Kay Felix Manalo. Local na local lang. Ito yun, di ba? St. Andrew. Sarap sa tenga eh. Si Diba? Don daw may pag ano Wala yan. Saint Mark. Sasabihin, kami yung tunay na iglesia. Anong apostolic succession nyo? Wala. Umanid kami sa Biblia. Patay. Umanid sa Biblia, nag-dive sa Biblia. Ano, kakausapin mo yung Bible? Bible, anib kami sa'yo, ha? Pwede ba yun? Bira naman. Parang naging mythology tuloy yung Christianity pag ganyan. Parang naging fairy tale na wala sa history. Magdadive ka dun sa Bible mismo. Napakaganda. Ano mo yung parang Tungkol sa mythology? religion na Swandale. Diba kung argument nila ganun, no? Mapapano ka na lang. Ito tinanong mo, saan kayo galing, saan apostolic succession? St. Andrew. Sarap sa tenga eh. Di ba? Kapatid talaga eh. Saint Mark. Kami naman, yung iba, sa mga Coptic naman, kay St. Mark, galing kay Marcos, kay Egypt, di ba, sa mga Coptic Church. Tapos tayo naman, mga taga-Roma, yung mga, di ba, sa atin, St. Peter. Di ba? Saint Paul. Di ba? Saint Paul. Sarap pakinggan mo. Kaysa naman pakinggan mo, saan kayo galing? Tinayo kami ni Felix Manalo, tunay kami! Di ba? Mananapak pa no, pambira. Ito na. Pambira yan. Sasapain pa tayo. Pambira. Dito. Gusto na ganit, talsik pa yung laway, no? Kagaya kanina na si Aryo sabi, bastos! Pambira yan. Parang nirip na 10 kalabaw eh. Magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon kapatid. Si GC. Anong church mo, bro? Brad, anong religion mo, bro? Catholic po. Catholic ba tayo dito? Perfect. Catholic kami lahat. Perfect. Lahat kami Catholic. Pwede ba ako magtanong? Baka may mga viewer tayo na mga hindi Catholic. At least sige, may tayo, may pwede tayong pag-uusapan. Okay lang ba 'yon? Sige lang, bro. So, hindi naman ako INC or sa ang tawag ng mga protestante. Pero bakit feeling ba natin bakit sinasabi nila sa sarili nila na sila yung tama, or bakit ganun yung stand nila sa nila? Dahil lang ba yun sa turo ni Manalo or ni Numan, or dahil lang din talaga sa pag-ano sa kanila? Feeling nyo lang, sir, mga sir. Feeling nyo lang po. Bro. That is a mindsetting coming from the ministers, no? Yung mga ministers nila nagtuturo na mindset sila na sila lang yung tama, sila lang yung maliligtas, di ba? Para ginagamit yung salvation and yung end of times, no, na teachings para takutin yung mga tao na hindi ka maliligtas yan, dito ka maliligtas. So, kawawa naman sila. Oo. So mindset. Pananakot yan, bro. Ano yan? Mind conditioning tawag doon. Oo, mind conditioning talaga yung ginagamit, no, para makapang-akay sila or makapang-recruit sila na pwedeng umanib sa kanila. Ngayon, yung tanong ko, sir, anong mangyayari sa kanila pagka may nakasulat ba sa sa Bible natin? Si God lang ba? Ano ang mangyayari? Tayong mga Catholic, hindi naman tayo judgmental, no? Hindi naman natin sila ginajudge na hindi na kayo maliligtas, hindi ganon. Kundi si God kasi he is the rightful just, no? And then the most fair justice, no? Yung paborito mong talata, Uncle. Basahin natin. Yung pinagdadasal natin sila. Dito Of course, sa go ahead, Roma Uncle Boy. talatang Roma 1, 2, 3. Sabi dito, mga kapatid, ang nais ng aking puso, ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas
Kita nyo ha, ibig sabihin, hindi natin sila kinokondem na mapahamak, kundi tayo'y umaasa at idinadalangin sila na sila'y maligtas. Ako'y nagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat ang kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang kanilang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nasakop sa pagiging matuwid ng Diyos o sa katuwiran ng Diyos. Mayroon silang sariling katuwiran sa sarili nilang pagsisikap o sa sarili nilang pangatuwiran, pero hindi sakop sa katuwiran ng Diyos. So yun, dapat ipanalangin natin sila. So, kasi mangmang sila eh. Ibig sabihin talaga pala, sir, wala silang karapatan since hindi naman sa kanila yung Biblia na yan. Kumbaga binasa lang nila, in-interpret lang nila, tapos inangkin na nila. So, kung hindi naman pala talaga para sa kanila yan, yung talata na yun na binasa mo po is para talaga yun sa mga tao na hindi kaanib ng Katolik. Oo, hindi kaanib ng simbahan, pero nagsusumikap sila. May sigasig sila sa Diyos. Kaso nga lang, mga mangmang sila at ang katwiran ng Diyos o ng kaalaman nila ay galing lang sa kanilang sarili, hindi galing sa kaalaman sa Diyos. Yes. Kasama po ba yun, sir, yung Muslim doon? Kasama rin. Kasama Kasama sila rin. lahat. Kaya nangyari bro, tayo, hindi natin sinasabi na hindi sila maliligtas. Pinagdadasal natin sila kahit nandoon sila sa portion na yan, na hiwalay sila sa atin. Binibigyan pa rin natin sila ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga prayers natin. Kita nyo, ganyan kaganda ang simbahan. No? Hindi Yung mga mangmang. Pero pagka nasa tao kasi yan pagka hindi na talaga mangmang, yung talagang tipong alam na yung katotohanan, pilit pa rin pinapalitan ng kasinungalingan, hindi mangmang yun. Iba na yun, no? Talagang, parang pinagpalit na, alam mo yun, yung katotohanan na alam mo na ang Catholic Church, ito yung tunay na iglesia, ayaw mo pang tanggapin, o kaya may nabasa ka na sa Bible na mali yung aral nyo, gusto mo pa rin palipitin, nandiyan yan sa 2 Pedro 3:15 hanggang 16. So, ikakapahamak na yun. Pero syempre, hanggat may buhay, may pag-asa, buhay pa naman yan sila, edi ipanalangin natin, di ba? Alay mo, di ba?